Maulang silangan ng Mindanao at kanluran ng Palawan patuloy ngayong araw. Pero nalalabi pa rin ang Northern Luzon hanggang ilang bahagi ng Southern Luzon patuloy ang katamtaman, maaraw at maalinsang ang panahon. Ilang bahagi sa silangan ng Visayas makakaramdam pa rin ng mga kalat-kalat na pagulan, bunsod pa rin ng extension ng Intertropical Convergence Zone sa silangan Dagat Pasipiko. Kaya Davao Region mas maapektuhan pa rin ng malawakang ulan. At latest global temperature natin sa mundo, patuloy pa rin na bahagyang mababa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, May 20, 2025. Ang oras sa ating voice point may maga alas 10:44 o alas 10:45 na ng umaga. Patuloy na maging maalinsangan pa rin ang buong bahagi ng Northern Luzon kasama ng Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi sa katimugang bahagi ng Southern Luzon, especially dyan sa ilang bahagi ng Calabarzon hanggang Bicol Region. Magiging overcast at gloomy at medyo magiging mas makulimlim ang ilang bahagi sa may bandang Southern Luzon hanggang din sa may bandang Mimaropa, lalo na sa Palawan na kung saan ay may malawakan pa rin mga pag-ulan. Bunsod pa rin ang traversing ng Intertropical Convergence Zone sa Mindanao hanggang Palawan at sa mataas pa rin na forecast ng rainfall showers dyan. Especially sa mga afternoon showers ay asahan pa rin ang malawakang ulan. Pero sa parte ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, despite na magiging maalinsangan, may mga ilang forecast pa rin na afternoon showers ang medyo iiral pa rin bunsod ng istalis na mag-a-accumulate ng ilang water vapor pagdating po ng hapon. At makikita natin sa Doppler radar imagery, may mga ilang accumulated water vapor mula sa may bandang Quezon Province na tumatawid pa kanluran. So, magkakaroon na mga ilang chance lamang ng isolated. Pero generally ay maaraw na naman ang ating maghapon, kagaya kahapon na grabe ang naging alinsangan na naman natin dito sa hilagang parte ng Luzon. Sa ating lightning detection system na detect sa Caloocan, so far meron kaming naitala na 3 lightning strike, so hindi masyado thunderstormy ang umaga natin. Gagaya na ating mga nakaraang forecast ay mababa lamang kasi ang ilang mga pag-ulan sa Luzon ngayon. Hindi kagaya sa may bandang Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nakataas ang thunderstorm watch sa Northern Luzon, kabilang na ang Cagayan Valley. At sa NCR naman daw, within 12 hours nakataas din ang thunderstorm mula Metro Manila kasama ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite yan. Base yan sa data feed ni Pag-asa, so considering po na may mga isolated. Pero sa may Mindanao, nakataas din ang localized thunderstorms kasama na ang Davao City at Misamis Oriental. Well, most likely po talaga yan dahil ilang beses na natin pinapakita yan sa forecast. Mas mataas po na hanggang 40% to 30% yung kanilang strike probability dyan. Kung hindi man naging low pressure area yan, ay yung dalang trough na may dalang rain showers makakaapekto sa paligid ng yan. Sa ilang bahagi naman ng Southern Luzon, especially ang Bicol Region, most likely within 12 hours naka-forecast din ang Bicol Region. So take note na lamang yan sa magiging isolated rain showers. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds po. May iral dito sa amin sa Caloocan na naman. At patuloy na medyo nagkakaroon kami ng medyo windy at medyo overcast nga po dahil maya-maya umaaraw din maya-maya kumukulimlim ang paligid namin base sa live CCTV snapshots. Sa lowest temperature na itala ng weather station kaninang 12:14 ng madaling araw, umabot ng 28.1 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature namin dito sa amin sa Caloocan. Pero kahapon, grabe ang aming naging air temperature, umabot sa 36.7 degrees Celsius na grabing init sa amin kahapon sa Caloocan. Well, alam na natin ang mangyari, 50.8 degrees Celsius ang naging heat index naman namin sa Caloocan. So, grabe ang naging alinsangan namin dito sa Caloocan kahapon. So, yung magiging inaasahan nating heat index ngayong araw, well, as of 8:39 AM, nasa 46.3 degrees Celsius na kaagad ang aming init pandama. So, grabe na kaagad ang aming heat index sa Caloocan. So, inaasahan lang namin dapat ngayong umaga, 44 degrees Celsius lang dapat ang aming heat index danger.
Pero aabot pa yan sa pinakamataas sa 47 degrees Celsius. Mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon sa amin sa Caloocan. So kung makikita natin, this week ay patuloy pa rin na above 40 to 45 degrees Celsius ang aming init pandama hanggang sa araw na yan ng May 26. Base dito sa aming 1 week heat index forecast. So kung titingnan naman natin sa iba't ibang panig ng selected areas, sa iba't ibang bahagi ng bansa naman, yung magiging heat index sa inyo, kagaya na lamang sa Lawag, Ilocos Norte, ay magiging 42 degrees Celsius ang inyong heat index so far dyan, pero tataas pa yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. At sa bandang Tugigaraw naman, sakop yan ng Cagayan Valley, ay nasa 43 degrees Celsius po ang inyong heat index so far ngayon. Umaga yan, expected heat index forecast, pero aabot pa yan sa mas mataas na hanggang 47 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon yan. So, wag din masyadong magbibilad dahil talaga maghapon, halos magiging mainit ang ating panahon dyan sa Nodo Luzon. Sa Santiago, Isabela, 41 degrees Celsius ang kasalukuyan ninyong heat index forecast, pero tataas pa raw yan hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So, wag din masyadong magbibilad. At sa may bandang Dagupan, Pangasinan naman ay nasa 45 degrees Celsius ang inyong heat index ngayong umaga dyan. Pero mukhang mas tataas pa yan na hanggang 47 degrees Celsius mamayang tanghali, 12 o'clock hanggang alauna ng hapon. So grabe rin ang init sa inyo. Sa Tarlac, Central Luzon, nasa ang heat index sa inyo dyan, abot ng 44 degrees Celsius ang inyong kasalukuyang heat index forecast. Pero aabot pa yan sa pinakamataas sa 47 degrees Celsius eksakto ngayong tanghali, 12 o'clock PM. At sa bandang Batangas naman, ang inaasang heat index forecast sa inyo dyan aabot ng 43 degrees Celsius, pero tataas pa rin daw yan hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. At sa San Jose, Occidental Mindoro, expected heat index sa inyo dyan 44 degrees Celsius, pero tataas pa rin daw yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. So grabe rin ang init pa rin sa inyo dyan, despite na mas gloomy kayo ngayon dyan at may mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa Cebu naman ay nasa 35 degrees Celsius po ang inyong kasalukuyang expected heat index forecast, extreme caution po. At least bahagyang mababa sa 40 degrees Celsius at aabot sa pinakamataas yan hanggang 36 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang alauna at hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So medyo mababa ang inyong heat index sa may Cebu area. Malamang nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog probably dyan dahil medyo mas gloomy ang paligid ng Central Visayas. At sa Mindanao naman ay nasa 36 degrees Celsius ngayon ang inyong expected heat index forecast, pero tataas pa rin daw yan hanggang 37 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 o'clock ng tanghali. At sa may Zamboanga City, Zamboanga Peninsula ay 35 degrees Celsius ang inasang heat index ninyo ngayong umaga, pero aabot pa yan sa 36 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 po ng tanghali yan. So walang problema masyado sa Mindanao dahil tuloy-tuloy sila nakakaranas ng maulang panahon kasi dyan, kaya mabababa ang heat index sa inyo dyan. So wala tayong magiging masyadong problema sa bandang Mindanao hanggang Palawan dahil ang galaw ng Intertropical Convergence Zone Extension ay paganito. Kaya yung ulan mas concentrated sa area na ito hanggang sa may bandang Sulusi, dyan sa may bandang Kaluran ng Visayas at bandang Palawan area na tumatawid mula sa may bandang Mindanao. Kaya mas mabababa ang kanilang heat index dahil kasalukuyan silang nakakaranas ng mga pag-uulan. Pero sa iba't ibang mga records ng temperatura gamit ang ating PX Extremes in past 24 hours, mas nangunguna ang Tugigaraw na may 37.2 degrees Celsius na nangungunang pinakamataas na air temperature sa bansa so far since kahapon. So lumalabas pangalawa lamang kami sa Caloocan na may 36.7 degrees Celsius na grabing init. Sa Baguio City naman, 18 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. At sa Inulan sa Davao City, nakaranas sila ng 87 millimeters na total rainfall. Sa atin namang outside humidity concentration ay nasa 73% moderate tayo, tumaas ng 7% since last hour.
Nasa 1,009 hectopascals ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. So medyo alanganin ang magiging panahon natin kung may localized thunderstorm sa Metro Manila. Pero to probably ay mababa dahil mataas yan sa 1,008 to 1,007 hectopascals. Well, tingnan na lamang natin pagsapit po ng hapon. Sa tidal low tide status, so far ay nasa moderate pa lamang, hindi pa maximum high tide. Pero medyo tumataas-taas na unti-unti ang sea level. May mahigit 3 hours pa para mag-maximum high tide mamayang alas 2:16 ng hapon yan. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM, inanasang lulubog ito mamayang 6:18 PM. At sa ating moonrise, well, last quarter na po tayo, 54% illuminated. So, papalubog pa lamang ito ha. Yan. Nasa elevation of 9 degrees pa. So, kaka-moonrise pa lamang nito kaninang madaling araw, 12:33 AM at ngayong 11:36 ng umaga pa. Ngayong 11:36 AM pa po ito lulubog. So, nasa 9 degree elevation pa po siya. Matatanaw pa yan sa mga low horizon sightseeing, yung paglubog ng buwan. Na under last quarter na 54% illuminated. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, well, asahan natin ang partly cloudy ang ating umaga at may early rainfall daw. Pero hindi pumasok yan, malamang malapit dito sa Metro Manila, pero mataas ang chance daw ng pag-ulan dito sa Metro Manila. Probably isolated ito at maaring sandalian lamang. Bukas ng Miyerkules ang maliit ang chance ng pag-ulan hanggang 3% lamang. Pero partly to cloudy lang din ang maghapon at mananatiling isolated din ang maaring mga magiging pag-ulan. Highest and lowest temperature expected ay nasa 36 to 37 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 degrees Celsius. However, sa local weather advisory mula sa data feed status, mula sa data feed Pag-asa, may low pressure area silang namataan. Pero again, sa ating analysis, isa lamang na mataas na strike probability lamang yan sa may bandang Palawan nga po. At patawid lamang yan. Magdadala lamang ng malawakang ulan yan. Pero yung mababang atmospheric yan ay hindi konsidera natin na isang invest. Hindi siya maituturing pa rin invest. Dahil napakababa ng strike probability niya, 40% lamang ang pinakamataas and the rest bababa rin yan sa 30% pababa. So, walang probability na aabot yan ng 50% chance base sa ating extended tropical cyclone strike probability at sa mga genesis niya at sa mga convergence ay wala masyado tayong nakikitaan maging ng vorticity. Pero ayon dito sa data feed Pag-asa ay namataan nila sa layong 375 km. Kaninang madaling araw nito ni-report ha. West-southwest ng Aborlan, Palawan ito or 295 km south-southeast ng Kalayaan ay Palawan o Pag-asa Island. At kasama embedded ng intertropical convergence pa rin. So, as usual, apektado ang Mindanao at Palawan at ang easterlies naman sa silangang bahagi naman ng bansa, kabilang na ang silangang bahagi ng Nodo Luzon. So, yun ang observation ni Pag-asa, pero sa ating analysis ay hindi yan maituturing na invest low pressure area so far. Diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po ang malawakan na embedded na intertropical convergence zone po mula dito sa bahagi nga po ng Mindanao at tumatawid dito hanggang Palawan. Mapapansin ninyo yung pattern, unti-unti nang tumataas po yung surface trap na ito dito sa may bandang kaluran ng Palawan. Bakit nga po? Dahil mayroon na pong ilang hangin na dumadaloy dito galing sa southwest, trade wind, dito sa may bandang katimugan ng Borneo or bandang katimugan ng Vietnam. Medyo mayroon na tayong nagpaparamdam na kasi dito ng bahagya ang southwesterly trade wind. Senyales na unti-unti na nga pong nagpapalit ang klima natin. At inaasahan nga po natin sa Huwebes o Biyernes ay maituturing na nating panimula ng transitioning from hot dry season to habagat season. At dahil nagkakaroon na ng ilang concentrated ng ilang southwesterly trade wind dito at nagbabago na ang galaw ng hangin dito sa timog kaluran ng bansa, asahan na natin na tataas na yung accumulated o dahan-dahan tataas ang accumulated ng mga kaulapan dito hanggang sa tumaas po yan ha. Mapapansin niyo na nasa may bandang kanluran pa lang Palawan yan. Habang lumalakas po yung southwesterly trade wind dito sa ibaba, pataas naman ng pataas yung magiging yung pag-okupa ng mga surface trap dito sa kalurang bahagi ng bansa.
At kapag umabot na dito sa may bandang kanluran ng Luzon, diyan magpaparamdam na madalas yung ating tinatawag nating mahinang habagat na. Yan, sa mga susunod na araw yan o susunod na mga linggo po yan. Unti-unti lamang tataas yan. Depende sa pagpapalit ng klima. Well, dahan-dahan pa lang naman yan. Sa ngayon, hindi pa natin masyado ramdam dahil makikita natin yung concentration ng galaw ng southwesterly trade wind ay bahagya pa siyang mahina. Hindi pa masyado kalakasan. Yan. Pero at least medyo may mga southwesterly trade wind na pong medyo nagpaparamdam na sa may bandang Borneo, Malaysia. Yan. Medyo nagpaparamdam na ng kaunti. Kaya mapapansin ninyo yung ITZZ line, imbis na ganyan ang galaw niya, ang nangyayari, bumabalandra na siya, gumagano na. Yan, tumataas na. Tumataas na yung propagation niya pagdating ng Palawan. So, habang tumatagal ang habang lumilipas ang araw, pataas na ng pataas yan. Paganyan na ng paganyan, yung galaw ng ITZZ, pataas na ng pataas yan. Hanggang sa pumasok ang June, hanggang sa yung ITZZ, halos umabot na ng bandang Bicol region yung alignment ng Intertropical Convergence Zone. So, ganyan po ang dahan-dahan na galaw niya. Tumataas siya. Kasi yung hangin sa katimugan, lumalakas naman ang lumalakas. O yung southwesterly trade wind turning slowly into habagat. So, sa ngayon, hindi pa masyado ramdam yan. At yung mga pag-ulan sa bahagi nga po ng Mindanao, especially sa eastern part ng Mindanao at buong Davao region, nabanggitan natin sa mga forecast yan. Patuloy pa rin na makakaramdam ng mga moderate and heavy rain showers ang buong Davao region, kasama na ang Silangan, kabilang na ang buong Caraga area, Surigao region, hindi na natin masyado isa-isa niya. Dahil binanggit na natin yan, within 72 to 92 hour period, magiging maulan po ang bandang Davao region po. Kabilang na ang ilang bahagi ng Sorsogon area at Zamboanga Peninsula, at nakakaranas nga po kayo ng mga pag-ulan dyan. Ingat po sa potential pagbaha hanggang sa kaduluduluhan na yan ng Zamboanga Peninsula. Bagamat nagkakaroon ng moderate ang ilang bahagi dyan sa may bandang Lanao del Sur at Bukidnon, expected pa rin ang malaro o malikot na lagay ng panahon na minsan katamtaman maya-maya magiging maulan na naman. So kasama ang northern part ng Mindanao mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte na yan. Damay-damay na po yan dahil malikot po ngayon ang galaw ng Intertropical Convergence Zone na tumatawid mula sa dagat Pasipiko. So expected ang maulan kabilang na ang buong bahagi ng Surigao del Norte. So, ang isla ng Dinagat at Siargao Island, asahan ang muulan at ilang parte sa katimugang bahagi ng Visayas area. Heavy rain showers pa rin ang patuloy na nararamdaman sa Palawan, lalo na dyan sa bahagi pa rin ng El Nido, pababa na ng San Vicente Rojas, damay-damay na pati Puerto Princesa, Bataras at Balabac. Binanggit na natin yan since isang araw na asahan ang 72-hour period to 92-hour period na maulan ang parte po ng Palawan. So, ingat po sa mga biglaan pa rin mga pagbaha just in case. At sa mga mas agresibong mga buhaya, lalo na sa maliblib na paligid ng Palawan, ingat po sa mga kababayan natin dyan dahil asahan ang madalas-dalas na pag-ulan sa inyong lugar. Sa buong Kabisayaan naman, ang sentral ng Visayas at Kanluran, kabilang ng Panay Island, Negros Region, ay makakaranas ng mas gloomy na panahon, kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kabilang na ang Cebu at bilang bahagi ng Leyte, especially sa Southern Leyte po, hanggang dyan sa paligid ng Tacloban hanggang La Paz. Asahan po ninyo ang mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat at pagkulog sa buong Central Visayas. Sa Eastern Visayas naman, especially sa Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian, patuloy pa rin kayo magiging overcast, very gloomy, maulap, at may mga kalat-kalat na pag-ulan na nararanasan. Kabilang na ang Gian Eastern Samar, pataas na ng General MacArthur, Lawaan, hanggang dyan sa may bandang Borongan, Eastern Samar. So expected pa rin ang mga biglaang busang ulan. Ingat po sa biglaang flash floods just in case. Wala naman sa bahagi ng Southern Luzon, despite na mas maulap kayo dyan, mula dyan sa may bandang Masbate, Romblon, hanggang Marinduque, at ilang bahagi sa bandang Mindoro ay despite na maaraw kayo dyan, pero expected pa rin na medyo mataas pa rin ang humid sa inyo dyan. Magiging mas maulap nga lang kayo at expected ang mga isolated rain showers lalo na sa hapon o sa gabi at madaling araw. Sa may bandang Southern Luzon, kasama ang Bicol Region, despite na medyo gloomy, overcast, pero katamtaman ang panahon, expected pa rin ang mga isolated rain showers kabilang na ang Catanduanes at dyan sa may bandang Iriga pababa ng Sorsogon City o dulo na ng Sorsogon. Despite na mga ilang light to moderate, pero asahan ng mas makulimlim sa inyo maghapon,
Pero nagiging overcast dahil nga po nagiging katamtaman din ang paligid, especially sa bahagi ng Camarines Sur at Camarines Norte, na ramdam pa rin ang tinding sikat ng araw at hot, humid na paligid. Pataas ng Quezon Province, kabilang na ang Calabarzon area, Metro Manila and the rest ng Bulacan ay overcasting gloomy rin tayo. So expected po ang maghapon natin overcast ay gloomy at medyo mahangin po lalo na sa southwest direction. Nagpaparamdam na ang ilang hangin sa Timog Kanluran. So medyo magiging windy ang ating maghapon, pero maasahan ang katamtaman, pero overcast ang panahon. Maaraw naman at mas maalinsangan mula dyan sa bahagi ng Pampanga, pataas na ng Central Luzon, all the west, all the rest ng extreme North Luzon po. Asahan po ang mas maaraw at mas maalinsangan sa inyo, so mas mataas na temperatura ang asahan ninyo dyan maghapon. Maliit lamang ang tsansa ng pag-ulan, very isolated, pero kung soswertehin at tsambahin kayo ng pag-ulan, mas mararamdaman yan sa may bahagi po ng Kasiguran, Aurora at Baler. At dito sa sentro o central lang na Nodo Luzon, ay mas mararamdaman sa bahagi nga ng bandang dulo o pagitan ng Tarlac at San Carlos, just in case, or bandang Paniki. Pero sa kanluran ng Zambales, partly cloudy pero patuloy ang maaraw at maalinsangan nating panahon. All the way pataas na yan ng Ilocos Region hanggang sa dulon-dulo na ng extreme Northern Luzon ng Cagayan area. So generally, mas moderate ang panahon sa buong bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon. Pero mas gloomy, mas overcast and gloomy naman bandang Visayas and the rest ng pababa ng Mindanao na mas nakakaranas ng moderate and heavy rain showers sa ilang bahagi o most of Mindanao areas at Palawan. Dahil again, epekto yan ng tumatawid na Intratropical Convergence Zone at dahil sa medyo bumabaluktot na unti-unti yung ITCZ dito sa may bandang Palawan, dahil sa medyo nagpaparamdam na ang southwesterly trade wind dito sa Katimugan. Bagamat napakamahina pa lamang ang daloy niyan, pero medyo nararamdaman na ang medyo galaw ng lokasyon ng maulap na panahon na ito sa may bandang Palawan po. Kaya nga po tinawag pa nga yan ni Pag-asa as low pressure area. Pero sa ating analysis, hindi natin matuturing pang invest yan. Kapag sa invest na siya, sa atin ay hindi pa po yan invest na maituturing. Dahil kung titingnan natin ang ECMWF MSLP sa ating rain forecast, galing sa mismo sa direct data feed ng APIKI ni ECMWF, at makikita po natin ay nakatutok na tayo sa 8 o'clock AM, oras natin sa Pilipinas, yung rain forecast. Mas magiging maulan pa rin ang bahagi ng silangan ng Mindanao at ilang bahagi sa bayban ng Zamboanga Peninsula at sa bayban ng Palawan. Ayan, asahan ng moderate and heavy rain showers po dyan sa may bandang Kalayaan Group of Islands at bandang Kaluran ng Palawan. Pero sa parte ng Luzon, katamtaman lang ang panahon. Mababa lamang ang water vapor, so typically isolated lamang yan kung bubuhos yan, especially dyan sa may bandang Aurora region nga po. Especially Kasiguran, Aurora at Baler. Pero Metro Manila, medyo malabo po. Maliit lang na chance na magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers lamang. So, medyo embrace pa rin padala ng payong at iwasan ang ma-dehydrate. Dahil mas maaraw po ang panahon natin sa Metro Manila sa mga oras nito since 8 AM. Pero mamayang alas 2 ng hapon. Yan, kung titingnan natin ay yan. Kasi medyo direct kasi sa pinaka-servers yan kaya ganyan ang loading. Pero makikita natin ay bandang alas 2 ng hapon patuloy ang magiging maulan. Kabilang na ilang bahagi ng southern part ng Visayas. Nasa may bandang Bohol at Cebu, Negros Region at Panay Island. Nakakaranas na rin sila ng mga isolated at scattered rain showers. So ingat din mamayang hapon sa inyo sa may bandang Visayas So maaring madamay ang Cebu City o Cebu area na makakaranas ng mga isolated rain showers. Pero moderate and some heavy rain showers naman ang patuloy na mararamdaman sa Palawan at Mindanao area. Ganyan po kalawak ang ITZZ ngayon natin. Ayan. And then ganyan. Ganyan kalawak yung ITZZ. Yan. Ganyan po kalawak yan. So makikita po ang malawakang ulan na ramdam sa may Mindanao at Palawan area. Yan ay mamayang hapon po, alas 2 po. At pagdating naman ng bandang alas 8 ng gabi. So parting hapon at gabi na po ito. Ayan, makikita natin sa latest forecast nito, asahan ang mas maulan ang Mindanao, lalo na ang Davao Region po. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nadadamay na rin ang kanluran ng Visayas mula Panay Island, Negros Region, at mas maulan sa may bandang Siquijor at Bohol area at ilang parte ng katimugan ng Cebu area. Moderate and some heavy rain showers daw ang pinapakita dito ayon sa forecast.
Medyo kakalma ng bahagya ang Palawan mamayang gabi o hapon o gabi, pero magiging mas matindi naman ang magiging pag-ulan dito sa may bandang Davao Region sa may Mindanao. Kasama na ilang areas ng Zamboanga Peninsula at naibanggit na natin ang bandang katimugan bahagi ng Visayas sa kanluran. Damay ang Negros Region at Panay Island. Sa parte pa rin ng Luzon, moderate pa rin ang lagay ng panahon, isolated lamang na mahihina o posibleng mahihina at katamtamang pag-ulan pagsapit yan ng gabi. So napakaliit lamang ang tsansa natin sa parte ng Luzon mula Metro Manila hanggang extreme Northern Luzon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na Tropical Cyclone Assessment Monitoring sa possibly na may mabubuo ba tayong sama ng panahon since si Pag-asa nagtaas na sila ng invest monitoring dito sa may bandang kalurang bahagi ng ating bansa. Pero sa ating real-time analysis at West Pacific Basin, wala tayong inaasahan na anumang invest na binabantayan. Ayan, negative pa rin talaga. At medyo mataas pa rin ang mga favorably dito sa may bandang timog silangan ng Mindanao. Naglalaro sa favorable, lalo na sa may bandang Papua New Guinea, kaya medyo mabababa ang atmospheric pressure dyan. At despite na embedded ang intertropical convergence zone, kaya nagkakaroon ng malawakang ulan sa may Mindanao. Pero yung vorticity na natiling mababa ang probability of invest formation. Yan. Nagiging observable lamang ang paligid sa may bandang silangang karagatan ng Mindanao, pero yung posible niyang maging isang active na invest sa ngayon ay napakababa pa talaga mga folks. So yung maging kanyang horizontal probability anomaly ay mababa pa rin, pero yung bahagyang anomaly sa may bandang Papua New Guinea mataas po. Kaya yung equatorial trough na umaabot sa may bandang katimugang bahagi ng Mindanao ay nararamdaman nila. Kaya nagkakaroon ng malawakang pag-ulan dyan within 72 to 92 hour period po. Pero yung significant na low pressure area o invest ay makikita natin very negative talaga ang nakikitaan natin dito. So wala. Despite na mataas pa rin ang monitoring ng global traffic hazard ng NOAA na magkakaroon daw ng posible pa rin low pressure area na ma-develop. Kaya lang matatapos na nga po ang month of May ay until na wala tayong inaasahan na may binabantayan tayong sama ng panahon. Mula sa Global Spectral Model, ganun din stilis pa rin ang umiiral sa atin. Ayun, tuloy-tuloy po yan. Pero mapapansin ninyo sa may bandang timog kanluran ng bansa natin, nagpaparamdam na po ilang sa mahinang southwesterly trade wind. Ayan yung wind direction, medyo naglalaro-laro na nga po dito sa timog kanluran. Ayan, nagpaparamdam na. Gaya nating inaasahan. Kaya makikita mo ang galaw ng ITZZ medyo tumataas siya dito. Nagwa-west-northwest siya pagdating ng bandang Palawan. Medyo umaangat siya dito. Yan. Kaya kapag yung hangin dito sa timog kanluran ng bansa natin, lumakas yan, naghabagat na siya, yung galaw ng hangin dito na nanggagaling sa silangang bahagi ng bansa natin, tataas yan na magre-resulta ng vorticity o medyo convection, mataas na concentration ng convection dyan, which is maituturing natin yan na habagat na mararamdaman namin sa Metro Manila ang unang bugso po ng ulan. Well, meron tayong ebidensya dyan. Kung titingnan natin sa ating historical record ng inulan kami, pagpasok po ng May last year, grabe ang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan noong nakaraang taon po yan. Kung titingnan natin yung rainfall last year, pagpasok po ng June ay last year nakaranas kagad kami ng matinding pag-ulan. Ayun Paabot agad ng 52 mm kagad. Sumipa kagad ng 52 mm. Grabe ang naging pag-ulan sa amin. Pagpasok agad ng June. Yan. So makikita po natin ay nagparamdam kagad yung nagkaroon ng concentration kagad kasi dito ng dito sa may bandang kanluran ng bandang Zambales hanggang Batangas. Nagkaroon ng concentration accumulation dyan. Yung extension kasi ng surface trough masyadong bumalandra sa amin sa Luzon, sa may bandang kanluran ng Luzon. Kaya ang naging resulta po nito, nagkaroon kami ng malawakang ulan kagad sa may Metro Manila. Ganun po ang maaaring mangyari po niyan. At makikita natin yung galaw ng hangin ay kaya pa naman niya kumanluran yung hangin dito sa may bandang silangan dahil mahina pa naman kasi yung hangin dito sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Pero oras na unti-unti lumalakas yan habang pumapasok na po ang taghabagat season ay unti-unti mas madalas na magkakaroon kami ng concentration dito ng surface trough sa may kanluran ng Luzon. Maglalaro na yan dyan, magkakaroon na ng jet stream dyan
ng surface trap na may dalang malawakang ulan. Yan, ramdam na namin sa Metro Manila ang habagat niyan. Yung ramdam ng taghabagat kapag nagkaroon na dyan ng malawakang ulan. Sa ngayon, kaya pa po, kaya makikita sa mga satellite imagery, bandang Palawan pa po ito nagpaparamdam. Pero kung titingnan natin, yan ang mangyayari na sa amin sa bahagi nga po ng kanluran ng Luzon. Damay ang Metro Manila pagpasok po yan ng month of June 2025. At dahil neutral po tayo, so magdedepende po yung above average rainfall o moderate average rainfall sa dala lamang ng kaulapan dulot po ng hanging habagat. Kung mag-improve na po yung ating hanging habagat. Sa ngayon, napakanipis pa po at napakahina pa yung daloy ng southwesterly trade wind dito. Pero makikita ninyo dito, nagkakaroon na ng ilang southwesterly trade wind. Yan. Extended yan hanggang May 25 to May 26 na po yung forecast niyan. So, unti-unti na talaga nagbabago. Kaya nga po, by Thursday or Friday, inaasahan na natin na magiging start na ng transitioning to habagat season po yan. So, be ready na lamang po, lalo sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang South Luzon po. Dahil tayo na po makakaramdam ng malawakang pag-ulan yan pagpasok ng habagat season. Sa ngayon, maalinsangan muna dahil nga po sa tuloy-tuloy na easterlies na magpapaalinsangan pa rin sa iba't ibang bahagi ng silangan ng bansa. Kadamay ang bahagi ng Metro Manila at extreme Northern Luzon. At mula man sa mean sea level pressure sa ngayon, wala pang masyadong mababang atmospheric pressure. Dito pa lamang sa ng Mindanao at Palawan nararamdaman yung mababang atmospheric pressure na 1,008 hectopascals. Kaya mostly thunderstormy sa area na yan. Kumpara sa atin sa Northern Luzon at Southern Luzon, mataas pa rin ang ating atmospheric pressure. Forecast lamang ng mga isolated na localized thunderstorms ang medyo iiral sa atin pagsapit nga po ng afternoon showers. At kung titingnan natin sa tropical cyclone strike probability, yung validity nga po nito May 22, 2025 na nga po. So, Huwebes na po yan. Makikita natin hanggang 30% yung magiging mataas na tsansa o possible tropical cyclone activity. Kung hindi man, yung malawakang ulan na 30% maapektuhan nga po ang katimugang bahagi ng Mindanao. Especially Davao region po yan. Ayan, So, magiging mas maulan po ang buong Davao region at Sorsogon area. At within 96-hour period naman, habang gagalaw ito patawid ng bandang Palawan, yan, makikita natin sa inyo mga folks yung magiging epekto. Yan, in 96-hour period po, ganun pa rin ang magiging expenditure forecast niya. Magiging maulan pa rin ang katimugang bahagi ng Mindanao. In 122-hour period forecast, ay mas maapektuhan na po ang concentrate pa rin sa may bandang Mindanao o Davao region kasama ang Sorsogon. Pero bababa ito sa 20% na. Ibig sabihin, mababa ang tsansa na magkakaroon tayo ng anumang invest formation, pero yung apekto ng dala ng ulan nito ay maapektuhan pa rin ang bahagi nga ng Mindanao, especially sa buong Davao region. Medyo mayroong mataas na rin na yung frontal system dito, bumaba rin yung atmospheric pressure. Mabot sa 30% yung maapektong lugar within 120 hour po yan. So mukhang magiging mas maulan na rin ang parte ng Northern Taiwan. Magiging maulan dyan sa paligid na yan since mababa naman ang tsansa na mag-i-invest ito at napaka-disorganized po. Well, dahil yung frontal system ay tuloy-tuloy po na mag-enhance sa area na yan, kaya tataas po yung volume ng mga magiging pag-ulan dyan sa bandang eastern part ng China at northern Taiwan. Yan. Pero ang parte pa rin ng Luzon, makikita natin ay halos hindi pa rin natin ramdam ang epekto ng mga ito. So malinaw yan mga puksa. At sa mga computer models, makita natin ay napaka-disorganized pa rin yung sinasabing magiging low pressure area. Napaka-irregular. SMWF, kalmado pa rin. Wala pa rin inaasahan na anumang sama ng panahon maging kay NABGEM. Bagamat dito, medyo may pinapakita ang mga surface trap dito at mababang atmospheric pressure. So mukhang may low pressure area dito sa may bandang kanluran ng Luzon. Mga kung anong araw yan mag-form by May 26. So halos katapusan na. Kung hindi man yan magiging invest, malamang yan yung sinasabi nga po natin na magko-concentrate dyan yung surface trap na magdadala po ng malawakang ulan kasama ang Metro Manila. Yan yung pinapakita na forecast. Pero sa ating tropical cyclone strike probability o genesis, wala tayong nakikitaan na magkakaroon dyan ng anumang low pressure invest sa ngayon.
So, tingnan natin kung lumagpas na yun ng 120 hour o sa mga susunod po na araw ng pagbabago po ng strike probability forecast po. Yan. Abang na lang po natin. Pero sa ngayon ay mababa na mayroon tayong inaasahan na anumang sama ng panahon hanggang sa nitong weekend, darating na weekend po. Yan. So, yun lamang po ang pinaka-analysis natin so far. At sa ating latest na monthly seasonal cycle, mapa-Atlantic o Asian man ito, makikita natin sa latest natin ay bahagya pa rin bumaba yung ating April global temperature na 0.76 degrees Celsius mula last year na 0.85 degrees Celsius. So, manatiling bahagya pa rin mababa o bumaba yung ating global temperature. So, medyo good news pa rin po. Ganon din sa data feed ng Japan Meteorological Agency mula sa pinakamataas na 0.67, bumaba ito ng 0.55 degrees Celsius po ngayong taon, April 2025 po yan. Yan. So, makikita natin ay bahagya pa rin mas mababa yung global temperature natin. Pero hindi natin pwedeng balay-walain to. Sana tuloy-tuloy po na bahagya bumaba. Dahil nasa above 1.5 degrees Celsius pa rin yung ating global temperature, base na rin sa huling report ng ating annual global mean temperature. Yan. Pero kung tuloy-tuloy man yan ngayong taon na bahagyang bumaba po yung ating temperatura, inaasahan natin sa susunod na taon, yung ating annual global temperature, bahagya rin siyang bababa. Sana mas below na siya sa 1.5 degrees Celsius kapag nagkaroon ng total. So, naglalaro pa rin sa 1.22 degrees Celsius yung probability ng global temperature natin. So, medyo mataas pa rin po, especially sa may bandang Asian, lalo na din sa may bandang Middle East, mataas pa rin po yung temperatura. Lumalagpas pa rin ng 4 degrees Celsius to 7.3 degrees Celsius. So, mas mataas ang temperatura natin sa may bandang Asian countries, kasama na ang Southeast Asia, ang Pilipinas. Bahagya pa rin mataas ang ating temperatura globally. Pero at least, kahit papano, bahagya itong bumaba kumpara noong nakaraang taon po. So, sana tuloy-tuloy po yan mga folks. Sa ulit din doon naman, nanatiling kalmado ang ating seismograph. Wala tayong naitala dito na medyo malakas-lakas na mga pagyanig. So sa mga short period seismograms mula sa data PDP box, mula kaninang madaling araw, meron silang naitala ang magnitude 4.0 pataas. Mula eksakto 12:20 AM ng madaling araw, nagkaroon ng magnitude 4.4 at mababaw-babaw lamang ito sa Surigao del Norte o southeast ng Marihatag, Surigao del Norte. Yan o. Magnitude 4.4 po ito at mababaw lamang, so nakaramdam siguro sila probably dyan sa may bandang Surigao region o Surigao del Norte, Surigao del Sur ng at least intensity 2 to intensity 3 na pagyanig. Bagamat nasa karagatan ito, so hindi masyado maka-apekto sa kalupaan, pero medyo bantayin po natin yan mga folks madaling araw pa yan yumanig. At kasunod naman ang aftershocks nito kaninang maga 7:11 AM. Diyan, same din sa location na yan ng Surigao del Norte sa Marihatag. At mas mababaw ito kaya tuloy pa rin ang ramdam nila na at least intensity 2 na pagginig. Gaya nating sinasabi, lagi tayong maging mapagmasid pa rin at medyo alisto po tayo dahil medyo tipid pa rin ang malalawakang pagyayanig natin sa Pilipinas. At kung makikita natin, halos iisa pa lamang ang naitala natin na magnitude 5.0. At mukhang marami-rami na rin ang mga naitalang mga mahihinang pagyanig. Base dito sa huling data feed, maging alisto pa rin tayo kahit na masyadong tipid yung mga pagyayanig natin sa bansa. At mula naman sa historical earthquakes natin, kung nakakailang total earthquakes na tayo, base sa mga lahat ng data feeds ni PBOX. Yan. At kung titingnan natin yung month of May 2025, nasa 676 total earthquakes na tayo, 646 dito sa magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4.0 at nanatiling isa ang ating magnitude 5.0. So medyo tipid pa rin talaga. At mukhang aabot sa 1,000 ang ating magiging total earthquakes ngayong month of May. Kaya lang, mukhang mas kokonti ang ating mga magnitude 5.0 ngayong buwan ng May. Hindi kagaya nung last month. Kung babalikan natin yung last April, yan, ay nasa total of 8 ang ating magnitude 5.0 at nagkaroon pa nga tayo ng isang magnitude 6.0 pataas sa may bandang katimugan ng Mindanao. Ayan. Bagamat malayo ito, pero at least meron tayong naitala na isang magnitude 6.3 last month. Last month po ng April. Yan. At mas marami po ang naitala natin na magnitude 5.0 nung nakaraang buwan. Hindi kagaya ngayong buwan,
ay mukhang matatapos na ang May, iisa pa lamang ang naitala natin na magnitude 5.0. Yan o. So, medyo mas lalo tayong magiging alisto at maging mag-ingat po. Dahil the more na kalmado po yan, may mga posibilidad na bigla tayong gulatin ng isang malakas na paghinig anytime. So, hindi natin napepredict kung kailan, pero at least aggressive at mas alisto po tayo at mapagmatsyag sa anumang mangyayari. Yan, baka biglang magkaroon ng isang malakas na pagyanig. Dahil masyadong tipid talaga ang mga naging pagyanig natin sa bansa. Lalo na sa iba ng Mindanao po at Southeastern Visayas at mas marami po ang cluster ng pagyanig, so mas lalo po tayong mag-iingat dyan. Ganon din sa bahagi po ng Luzon dahil the more na mas konti, mas lalo po tayo maging mapag-prepare, ayan, mas lalo po tayong alisto po dahil baka posible pa rin anytime, baka biglang mas malakas naman ang kasunod na pagyayanig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, May 20, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, May 20, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye yung malaman, lalo na sa pinaka-dynamic events natin na i-record natin sa mismo dito sa amin sa Caloocan. At visit lamang din sa aking website para sa gusto na rin malaman ang pinaka real-time dynamic events mula sa weather station reading ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.